guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, lalapit na lang ako sa cellphone kasi yung amo ko nandyan lang sa labas. Wala akong ma-upload bukas kaya kailangan ko talaga mag-video ngayon. So mga kailangan handa ka bago ka pumunta dito sa abroad. So kailangan paghandaan mo or kailangan handa ka na bago ka pumunta dito sa abroad, especially physically, mentally, emotionally. Ayan, kailangan handa ka. So first is handa ka na yung pagkain dito is hindi katulad sa Pinas na umaga kanin na tayo, tanghali kanin, gabi kanin. So walang ganun dito. Swerte ka na kapag sa tanghali may kanin kang makakain. So umaga pa lang tinapay yung pagkain dito. Minsan nga wala silang binibigay. So yung mga katulong, yung bumibili ng kape nila, buti na lang kamo yung iba is nagkakape. Paano naman ako, hindi ako nagkakape. So wala talaga akong kakainin kung hindi ako bibili. So bumibili ako ng tinapay and then sa mga alas 10 niyan, may saging ako na kinakain. So umaga tinapay, pagising ko alas 7 or alas 6:30. And then alas 10 magsasaging ako. And then alauna, tanghalian ko. Depende kung nandito sila sa bahay. Alas 2 na ako nakakakain. And kung nagpapaluto sila ng kanin, isasabay ko na din yung kanin ko. Pero kung papaluto sila ng noodles, edi mag-i-indomie ako ngayon. So parang pansit canton. So ganun yung kinakain ko. And sa gabi, ayan, kanin. Minsan, noodles sila, edi noodles din ako. So nakadepende kung ano yung pagkain nila sa pagkain ko. Pero ngayon at least nasanay na ako. Dati parang mahihimatay ako kapag wala akong nakakain na kanin. And parang dati pag nakakakain ako ng isang plato ng kanin, parang maiyak-iyak na ako na parang sabi ko talaga sa sarili ko pag uuwi ako ng Pinas, kakain talaga ako ng madaming pagkain, kanin talaga. Kasi dito hindi ganun kasapat yung pagkain. So dapat sanay ka. Umuwi kasi ako sa Pinas, ay sa probinsya noon, nung time na 15 days akong nagbakasyon. Kain ako ng kain kasi iniisip ko nga, mali pala yung diskarte ko. Iniisip ko na pagdating dito, hindi ko na makakain lahat ng gusto ko. So kain ako ng kain. So ngayon, lumaki yung parang tiyan ko, tumaba ako. So pagdating dito, biglang nanibago yung tiyan ko kasi wala nang nalalaman. So parang nung una nga, sobrang gutom talaga and parang nakakapanghina talaga nung bago ako. Parang wala akong lakas. And then, mali pala yung diskarte ko. Dapat pag nandyan pa kayo sa Pinas, sanayin nyo na yung sarili nyo na sa umaga, magtinapay na lang or sanayin nyo na sa tanghali na lang kumain. Swerte mo nga kapag nakakain ka sa tanghali kasi dito yung iba alas 3 na sila pinapakain. Ayan, swerte na talaga kapag may tanghali, may kanin ka. Ayan, kaya sanayin nyo yung sarili nyo na i-adjust nyo yung pagkain nyo. Buti na lang kamo nung nasa Manila din ako, kaso yun naman kasi nagigising ako alas 11, alas 12. So kakain kami alauna, alas 2, yun na yung umagahan namin tanghalian. Pagdating dito, maaga ka gigising. So maaga ka talaga magugutom. Ayan, next is paghahandaan mo yung pagod, puyat. So dito guys, non-stop yung trabaho. Non-stop talaga, hindi ka makakaupo kung hindi ka didiskarte. Ayan, so nung bago ako dito, mahiya ka din na maupo ka kasi nga nandyan merong camera. So hindi ako umuupo. Kung uupo man ako, yung may ginagawa ako, minsan napapasubsob na akong ganun sa antok talaga. And then maaga ka gigising dito, alas 5, yung iba nagigising alas 6, alas 7. Swerte mo na pag alas 8 ka pinagising ng amo mo. And then yung mo naman, yung tulog mo is alas 11:30, alas 10. Swerte mo na pag alas 9 pinapasok ka na ng kwarto, so maliligo ka na. Swerte mo na nun. Ako dito alas 10:30. Depende talaga. Minsan nga alas 11:30. Nakadepende talaga. Hindi pare-parehas. Kaya minomotivate ko na lang yung sarili ko na halimbawa gabi na ako ngayon matatapos, minsan nga alas 12:30 na ako natatapos. Minomotivate ko yung sarili ko nga bukas day off ko naman, so bawi ako bukas ng tulog, or kaya minomotivate ko bukas ibang araw naman, so bukas baka hindi ako pagod. So ganun yung ginagawa ko, binabawi ko. Hindi ko yung parang nilulugmo ko yung sarili ko na ay kawawa naman ako dito, ganito yung trabaho ko, hirap na hirap ako sa Pinas, ganyan. So hindi ganun, talagang inaano ko yung sarili ko, chini-cheer up ko na okay lang yan, trabaho lang yan. Iniisip ko kasi parati, serbisyo ko lang yung binabayaran nila, yung sarili ko, dapat alagaan ko.
tapos yung katawan ko. So, akin pa rin yung serbisyo lang talaga. And iniisip ko parati, anytime naman kung gusto kong uuwi ng Pinas, makakauwi naman ako kasi pwede naman ako mag-break ng contract. Kaya hanggang ngayon tinitiis ko kasi iniisip ko kung ayaw ko na talaga, pwede namang sumuko, 'di ba? So hangga't kaya pa muna. So kailangan handa ka dito, pagod ka, puyat. So kailangan nyo yan guys, medyo anuhin nyo yan. And non-stop na trabaho kasi dito non-stop talaga yung trabaho. And sa Pinas, achievement ko na talaga pag nakatapos ako ng hugas ng plato, higa ako ganyan. Parang ang laki-laki na nang nagawa ko na na nagawaing bahay na parang ang sipag-sipag ko na, naglinis na ako dyan. Ayan. Or di kaya naghugas na ako ng plato. So pag naghugas ako ng plato, yung kuya ko na yung bahala sa ibang trabaho dyan. Minsan maglilinis siya na, bahala niyan kasi naghugas na ako ng plato. So ganun yung ginagawa ko. Minsan nga, nagko-contest kami ng kuya ko matulog. Alas 2, kain kami ng tanghalian. And then, pagkatapos yan, cellphone ako, maghuhugas ako. Siya din, ganun din gagawin, magkakalikot ng motor niya. Pagkatapos yan, matutulog na ako alas 4 ng hapon. Tulog. Maya-maya, magugulat na lang ako, natulog din pala siya. So, contest kami dalawa, alas 7 na ng gabi, hindi pa kami nagising. So, ganun yung buhay namin sa Pinas. Buti yun. Pero ngayon iba na panahon. So, next is, dapat handa ka dito na yung damit. Kasi kung sa Pinas, mahilig ka sa pek-pek short, sa sleeveless, ganyan ako sa Pinas. Isa nga, lumalabas ako, walang bra eh. Nakatapis lang ako ng towel and minsan sasabihin ng mga kapitbahay, tay, malamig. Ayan. So, sanay kasi akong ganun. Pagdating dito guys, balot na balot ka, malaki damit mo, and then, nakapantalon ka. So, kung summer talaga, may initan ka talaga dito, masusuffocate ka. Nung bago ako and sanay ako sa short, pagdating ko dito ay talagang kahit nasa loob lang ako ng bahay, tagaktak yung pawis and hindi kami nagbubukas ng aircon kasi nagtitipid siya. So, talaga, tagaktak ka ng pawis, yung kilikili mo basa, yung singit mo basa, yung pag ko sa gabi, pagligo ko, lapot na lapot ako. So, ganun yung pakiramdam mo dito. Kaya, ihanda nyo na yung sarili, no? Diyan pa lang, magsimula na kayong magsuot ng mga jogging pants. Kasi pagdating dito, yun yung susutin mo. And syempre, sa buhok, talaga, tali talaga dito. Nakakaganto lang ako kapag day off and kapag nandito na sa kwarto. Pero pag sa labas, tidy up talaga yan. Ganyan talaga, nakatali yan. And then, next is, dapat handa ka na mapagalitan dito. Handa ka na dapat tanggapin kahit hindi mo mali mo. So, kapag dito guys, iyakin ka, talo ka. Kaya dapat dito, makapal mukha mo. Nung bago ako dito, kapag may mali akong nagawa, parang buong araw pinagsisisihan ko na yung nangyari. Buong araw ko nang dinibdib yung kasalanan ko, yung nangyari. So, ganun ako. Pero pala mali yung ganun. Pero hindi mo talaga maiwasan kapag bago ka. Yung parang, putang ina, ba't ko nagawa yun? Nakakabisit, tanga-tanga mo talaga. Parang ganun. Ganun ako nung bago. Tapos biglang unti-unti, buwan-buwan, nag-iiba na yung yung mindset ko. Pag nagkamali ako, katulad nung nasunog ko yung jacket ng binlower ko, wala, nagsorry lang ako. And then pagkatapos nun, wala na sa akin, nakalimutan ko na. Pero pag baguhan ako noon, ay, bakit ko nangyari yun? And kayo guys, kapag nasigawan kayo ng amo nyo, ako, na hindi pa naman ako nasigawan, pero kapag nasigawan kayo, hindi kayo pwedeng iiyak or magtatampo. So, walang ganun. Kailangan dito makapal mukha mo. Kapag sigawan ka and nasa mali ka, tanggapin mo yun. And kapag mali mo naman talaga, tatanggapin mo. Pero kapag tama ka, pero sa mata nila mali ka, ay tama sila, mali ka pa din. So, hayaan mo lang sila. Hindi ka naman mamamatay sa ganyan, sa galit. Hindi ka mamamatay, hayaan mo yung stress. Alam nyo, yung mga nagchat-chat sa akin na stress na sila, ganyan-ganyan, sa mga ganyan, parati nakasigaw. Yan, yung sigaw na yan. Pasok sa kabila, labas sa kabila. So, ako dito, napapansin ng amo ko yung ugali ko is may boundary. Ayan. So, hanggang dyan lang. Lang ako saglit, yung magraratel ako saglit, pero kalma ako kaagad. So, ganun yung mangyayari sa akin. Katulad nung, yun nga, nasaraduan ako ng pinto, na medyo naratel ako konti, pero andun pa din yung presence of mind. And pagdating dito sa kwarto, parang gusto kong umiyak. So, umupo muna ako and parang
alam mo yon, yung parang maiiyak ako na parang congrats self, natapos yung problema mo, parang ganun. And pagkatapos nun, bangon ako kaagad and cheer up, and then parang walang nangyari, tapos tuloy ang trabaho, and parang nakalimutan ko na yun. Ganon din yung nangyari nung nandun kami sa bahay nung matatanda, nakasira ako doon, and grabe yung takot ko talaga nun. So pagkatapos is napaiyak ako, yung parang hindi ako umiyak nung una, pinipigilan ko yung sarili ko, kinakalma ko, and then pumasok yung matandang babae, and sabi niya, okay na, huwag kang mag-alala, okay na, sabi niya gano'n sa akin. Doon ako napaiyak nung sinabi niya na okay na. Nagtuluan niya yung luha ko, and parang sinabi niya ata sa sa amo ko na umiyak ako, tapos hindi ako lumabas muna mga 5 minutes. Inano ko lang yung sarili ko, pinaiyak ko muna, and pagkatapos nun punas, and nung lumabas ako, ganito na uli yung mukha ko, yung palaba na uli, and then tinignan ako ng amo kong babae. Sabi niya, okay na. Sabi ko, okay. Gumanon lang ako, and then diretso na ako laro sa bata. Yung parang, para sa akin, nakat na. Kung yung problema na yun, hanggang doon na lang. Hindi ko na siya pinapalagpas ng ilang oras. Inaano ko na yan, pinapabayaan ko na. So, parang yun yung napapansin ng amo ko sa akin. Yung problema is, nadadaanan ko siya kaagad. Ako kaagad, move on ako, kaagad proceed. Hindi pwedeng matenga ka dun, magtagal ka dun, magsisi ka dun, yung parang iindahin mo lahat, na parang kahit naman kasi magsisi ka, kahit naman anuhin mo yung sarili mo na tanga-tanga mo talaga, ganyan-ganyan, yung parang paulit-ulit mong ginagawa, wala din naman mangyari kasi natapos na hindi na maibabalik. So ganun yung ginagawa ko. Nung bago ako dito, halos lahat issue sa akin yan. Yung pag nagbate ako sa amo ko ng magandang umaga, tapos hindi siya nag-reply, parang ang laking bagay na yun sa akin, ang kapal, parang putang ina, bakit ang ginagawa ko, bakit nakasimangot ka dyan, hindi ko naman, parang ganyan. Ngayon hindi na, kapag nagmagandang umaga ako, tapos hindi niya nireplyan, lalabas ako, and then pupunta ako sa tabi niya, magandang umaga uli ma'am, ganoon ako, and then yun, magandang umaga na siya. O di kaya kung hindi siya mag-reply sa umaga ko, hayaan ko lang yan siya, and then tuloy lang ako sa gawain ko, tapos maya maya tanungin ko na siya kung anong lulutuin. So parang wala nang issue sa akin yung ganun. So parang kaya kayo, hindi pwede yung balat sibuyas dito, yung dapat palaban talaga yung mukha nyo. And siguro kapag hindi ganito yung mukha ko, kapag siguro tahitahimik lang ako, baka matagal na din ako na abuso. Pero kasi talaga, hindi talaga ako nagpapaabuso. Katulad nung nakaraan, hinamon niya ako, hindi naman hamon, parang sinubukan niya ako. Sabi niya, magbabakasyon kami ngayong sunod na linggo ata. Gusto mo din magbakasyon? Kasi nagpaalam ako sa kanya na pupunta nga ako ng lugar ng jowa ko sa Maldives, sabi ko ganun. Tapos pumayag naman siya sa sa July. Tapos ngayon parang inahamon niya ako, sabi niya, magbabakasyon kami ngayon, gusto mo magbakasyon din? Tapos sinagot ko siya, ilang araw bibigay mo? Ginanon ko talaga siya, ilang araw? Sabi ko, ikaw ilang araw gusto mo? Ginanon ko talaga, nanahimik siya, parang binawi niya kaagad. Sinabi niya, kasi hindi ka pa naman pwede na magbakasyon kasi wala ka pang 1 taon. Kanina lang sinabi mo sa akin na kung gusto ko, tapos ngayon na pinatulan kita sa gusto mo, and then sasabihin mo sa akin na hindi pa ako pwede kasi wala pa akong 1 taon. Tapos sumirit ulit ako sa kanya, sige, o kung gusto mo uuwi ako ng Disyembre, sabi ko ganun sa kanya. Hindi na ako pupunta doon ng Maldives, uuwi akong Disyembre sa Pinas, doon ako magpapasko at mag-New Year. And then parang napaatras na naman siya kasi sabi niya hindi niya daw kayang alagaan yung bata, 'di ba? Hindi niya daw kayang alagaan, isa lang 'yan, and wala naman siyang gagawin, bata lang, hindi niya daw kaya. So parang hindi rin, baka doon na nga lang ako talaga sa Maldives mapunta. Ayan, so ayun lang guys, sana may napulot kayong aral, and bukas naman uli ako magbo-vlog. I love you all, bye bye.